Ano nga ba ang relasyon ni Sylvana at ni Lucas? Si Lucas nga ba ay isang tao na kayang maging halimaw o isang halimaw na kayang maging tao? Yan ang alamin natin sa storya ni Lucas. Tara, makinig ka muna dito sa mga kwento ni Kuya Fuego. Sa kailaliman ng Imperial Sanctuary, nakatago ang isang alamat na binalot ng alikabok at panahon. Si Lucas, ang Beast of Light. Hindi ipinanganak si Lucas bilang tao, kundi isa siyang sinaunang sacred beast na pinagpala ng pambihirang dugo na nagbibigay ng kakayanan sa kanya na mag-anyong tao. So ayan, siya ay halimaw na kayang maging tao. Sa mga unang panahon ng kanyang buhay, siya ay mailap, malakas at mapagmataas. Isang nilalang na sumusubok sa sino mang makakatapat niya. Matapos ang Endless War, ang mundo ay wasak at puno ng kaguluhan. Sa panahong ito rin nagpagala-gala si Lucas sa pagitan ng beast at human form niya habang hinahanap ang lugar sa mundo. Dito nakatadhanang makatagpo niya ang isang batang mandirigma na si Gaius. Sa MLBB lore, ang Endless War ay hindi iisang digmaan lang. Kaya nga ni Endless War, paulit-ulit at matagal na digmaan ito sa buong Land of Dawn. So imagine guys, ilang henerasyon na yung nasaksihan at nakasabay ni Lucas dahil dito. Si Gaius, nakalaunan ay magiging emperador ay may dalang pangarap ang bumuo ng isang nagkakaisang imperyo kung saan makakahanap ng kapayapaan ang mga tao. Si Lucas naman ay ganun pa rin, gusto niya lang patunayan ang lakas niya sa mundo. Dumating ang una nilang pagkikita at hindi ito naging payapa. Naglaban sila na tumagal ng 3 araw at 3 gabi, ngunit walang nagwagi. Sa halip na galit, isang bagay ang pinanganak. Pagkilala. Inabot ni Gaius ang kanyang kamay hindi bilang kaaway, kundi bilang kapantay. Magkasama tayong bubuo ng isang dakilang bagay. Nagulat si Lucas na ang isang tao ay merong lakas ng loob na kausapin siya. Kaya naman tinanggap niya ito. Dito nagsimula ang kanilang paglalakbay sa Land of Dawn. Mula sa nagyayelong hangin ng Northern Sea hanggang sa naglalagablab na Ajalta Drylands at sa tahimik na kagubatan ng Moonlit Forest. Magkasama silang lumaban sa maraming digmaan at hinubog ang mga watak-watak na lupain para maging isang imperyo. Mula dito, isinilang ang Monian Empire. Founder naman pala. Isa pala sa mga founder etong si Kuya mong Lucas. Si Gaius ang isang unang naging emperador at si Lucas ay binansagang Beast of Light, isang sagradong tagapangalaga ng kinabukasan ng Monian Empire. Sa seremonya ng pagkilala, ipinasa ni Gaius ang liwanag ng kanyang dugo sa mga sungay ni Lucas. Kaya't ito'y nagningning na parang walang hanggang araw. Kasabay nito, ang pangako na magkasama nilang poprotektahan ang Monian Empire. Mula noon sinasabing saan man magpunta si Lucas, sumusunod ang liwanag ng araw sa kanya. Kaya nga Beast of Light. Grabe yung pagsasama ng dalawa, diba? Talagang tandem sila. From enemies, tas ngayon, solid friends. Ngunit ang bawat imperyo ay naaapektuhan ng panahon. Nang pumanaw sa Emperador Gaius, unti-unting nanghina ang liwanag na nagbubuklod sa imperyo. Nawala ang tiwala ng mga tao at ang Beast of Light ay nabalot ng kalungkutan. Ikinulong ni Lucas ang kanyang sarili sa loob ng Imperial Sanctuary kasama ang banal na sibat ni Gaius. Kumbaga, pinetrify niya yung sarili niya. Ginawa niyang bato yung sarili niya para walang maka-access sa kapangyarihan niya o sa kanya mismo kasi malungkot siya talaga sa pagkawala ng kaibigan niya. Doon siya naghintay, hindi sa kapangyarihan, kundi sa tagapagmana ni Gaius na muling gigising sa kanya. Lumipas ang 1,000 taon at dumating si Princess Sylvana na walang takot na pumasok sa loob ng sanctuary. Katulad ni Gaius, dala niya ang parehong matibay na paninindigan para sa kanilang imperyo at mamamayan. So kung nagtataka kayo kung bakit pumasok si Sylvana sa loob ng sanctuary, kahit na alam niyang napakamapanganib nito dahil sa mga nagliligalig na mga halimaw, nag-ugat ito sa pagnanais niyang sumali sa Night Order. Ito yung mga grupo ng mandirigma ng imperyo para hanapin ang nawawala niyang kapatid na si Diroth. Pero hindi rin siya agad tinanggap bilang bahagi nito.
Kasi nga siya yung prinsesa eh. Isang gabi, sinugod ng mga taga-Abyss ang Monian Empire. Muli, hindi na naman pinayagan ni Tigreal na makipaglaban etong si Sylvana. Bale, si Tigreal yung commander that time. Ito ang nag-udyok sa kanya na pumunta sa sanctuary na walang bitbit na kahit anong armas para lang mapatunayan na kaya niyang lumaban. Take note pinagbabawal talaga ang pumunta sa sanctuary kasi nga mapanganib. At eto na, bumungad ang halo-halong halimaw kay Sylvana. Dito walang habas na sinubukan niyang puksain ang mga ito ng isa-isa. Sa di kalayuan nakita ni Sylvana ang isang sibat. Tinangka niya itong hawakan at hindi inaasahan. Nabasag ang selyo at nagising si Lucas mula sa napakahabang pagkatulog nito. So kung maaalala nyo yung pangako ni Lucas at Gaius, na poprotektahan nila ng magkasama ang buong Monian Empire. Kumbaga yung pagpapatuloy ng pangako ni Gaius at ni Lucas ay nakaangkla doon sa bloodline ni Gaius. Noong pumanaw sa Emperador Gaius, ang kaya lang makagamit ng Holy Lance o yung sibat niya ay yung kadugo niya mismo. At dahil nga kadugo ni Gaius etong si Sylvana, automatic na nakilala ito ng sibat. Katulad ni Gaius, dala ni Sylvana ang matibay na paninindigan na protektahan ang Monian Empire. Nasaksihan ni Lucas ito at sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, nakita niya kay Sylvana si Gaius. Sa sandaling iyon, muling nagliyab ang loob ni Lucas. Nagising muli ang Beast of Light, hindi bilang alaala ng nakaraan, kundi bilang tagapangalaga ng kasalukuyan. So yun pala ang koneksyon ni Lucas at Sylvana. Pero what if, niloloko ka lang niya? Charot. Pero what if, kung si Derot yung nakakuha ng lance, diba? Kadugo din ni Gaius yun kasi nga kapatid ni Sylvana. Ano kayang mangyayari? Tatanggapin ba siya ng Holy Lance? O baka dito yung maglalaban silang dalawa ni Lucas? O baka ito yung reason ni Lucas kung bakit pinoprotektahan pa rin niya yung lance? So yun lang muna for this video. Kaninong storya pa ba ang gusto nyong malaman? Muli po, maraming salamat sa panonood. And to God be the glory.